Hello po sa inyong lahat. Ako po si Jazz, 32 years old, taga Iloilo. 5 taon na po akong nagtatrabaho bilang private caregiver. Sa loob po ng 5 taon, 3 beses akong nakawitness ng matinding heartbreak dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Yun hubang kahit nakilala mo lang sa trabaho pero sobrang hirap tanggapin kasi na-attach ka na sa kanila. At nakakaawa ang mga naiwang pamilya, lalo na kung merong isang hindi pa gustong mawala ang pinakamamahal nila. Akala ko magiging ganun lagi ang feature ng trabaho ko pero nabago ang lahat noong 2023 nang makaranas ako ng kahindik-hindik na pangyayari. Naaalala ko pa nung time na yon, hindi pa ako nakaka-recover sa tindi ng sakit nang magpaalam ako sa huling alaga ko. Pero habang umiiyak ako ng mga oras na yon, nakareceive ako ng tawag. Nanghihingi ng tulong para sa kanilang nanay na may sakit na dementia. Ayoko na nga sana kasi gusto ko nang mag-apply ng ibang trabaho pero kinulit ako ng kinulit. Kaya nag-giveaway ako. At yun ang pinagsisihan kong desisyon. Hanggang ngayon kasi Sir Jupiter, nararamdaman ko pa rin ang kilabot sa katawan ko kahit mahigit 1 taon na ang nakalipas simula nung pumanaw ang alaga ko. Itatago ko na lang po ang identity niya bilang Mrs. Lilia. Pagdating ko sa address na binigay, nagtaka ako kasi vacation home naman pala yun. Hindi po talaga ako aware kasi hindi naman kilala masyado ang pangalan ng bahay. Bago lang daw kasing itinayo ayon sa nalaman ko. Tinawagan ko naman ang number ng kamag-anak at confirmed na dun nga nakatira ang aalagaan ko. Kaso siya lang mag-isa kasi nasa ibang probinsya ang buong pamilya. Hindi naman daw kasi pwedeng isama ang may sakit. Siguradong magiging perwisyo lang sa kanilang bakasyon. Kung magagawa ko lang sanang masampal ang nasa kabilang linya, ginawa ko na. Wala man lang simpatya sa kanilang kaanak na iniwang mag-isa sa lugar na parabang basura. At the fact na 3 araw na siyang nandun at according pa nga sa staff, naririnig nila gabi-gabi ang pagtawag niya sa kanyang anak at asawa. Dahil nga meron siyang demensya, minabuti na lang ng mga staff doon na ilak ang pinto ng unit para masigurong ligtas siya at hindi nakakaperwisyo sa ibang guest. Nang maibigay sa akin ang susi, kaagad ko namang pinuntahan si Mrs. Lilia. Pagdating ko sa pinto, napansin ko ang anino sa sahig na nagmumula sa room niya. Pabalik-balik ng lakad, mabilis at hindi mapakali. Pagkatok ko, tumigil ito. Humarap sa pinto pero hindi lumapit. Kumatok ako ulit. Walang sagot. Nang kunin ko ang susi na bigay ng staff sa bulsa ko, namatay ang ilaw sa loob. Nangunot ang noo ko. Tinawag ko ulit for the last time ang pangalan ni Mrs. Lilia pero wala pa ring respond. Binuksan ko ang pinto at dahan-dahang pinihit ang knob. Ayoko rin naman kasing gulatin siya. Ingat na ingat din ako sa pagtulak ng pinto at sinilip ko ng bahagya ang loob. Madilim. Nakasarado pati ang mga bintana. Nang makapasok ako ng tuluyan, isinara ko ang pinto. Natigilan ako nang marinig ang mahinang bungisngis pero hindi ko na-determine kung saan galing yun. Kinapaka-pa ko ang cellphone ko sa bulsa pero hindi ko naramdaman at kahit sa loob ng dala kong bag wala rin. Akma na sana akong lalabas nang may mahawakan akong magaspang at malamig sa doorknob at kasunod nito ang biglang pagliwanag ng buong kwarto. Nagulat ako nang magkatinginan kami ng matandang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng mahabang bestida at medyas. May dala-dala siyang tungkod na gawa sa kahoy na kaagad niyang itinutok sa akin. Sabay ang pagbabantang papatayin niya ako. Ipinosisyon niya yon na parang mahabang baril at paika-ika pang lumapit sa akin habang kunwaring kinakasa ang tungkod. Pero nang matumba ako sa kama, ibinaba niya yon at tumawa ng malakas. Tumalikod siya sa akin at malungkot ang tonong sinabing, "Naaalala ko ang anak ko sa iyo."
Ngumiti ako sabay tinanong kung siya ba yung nandun bago ako dumating. Ang tinutukoy ko sa part na yun, Sir Jupiter, ay ang nakita kong anino nung nasa labas ako. Tumayo ako mula sa higaan. Inilagay ang bag na dala ko sa corner na may mesa bago tiningnan si Mrs. Lilia. Nagsalubong ang kilay ko nang makita siyang tulala. Pagkalapit ko sa kanya, natigilan ako nang makitang puro puti na ang mga mata ng matanda. Nakaawang ang mga labi at dahan-dahan siyang tumingala sa kisame. Dinuduyan pa ang sarili habang naghaham, pero ilang saglit lang tumigil siya. Bumalik siya sa sarili at nang makita niya ako nakangiting tinawag niya akong Easy. Lalaki ako, Sir Jupiter, pero babae ako sa tingin niya. Sa pagkakaalam ko, meron namang ganong case ng isang taong may demensya lalo na kung papunta na ito sa late stage. Bumalik sa normal ang presensya sa loob ng unit. Kinausap niya pa nga ako tungkol sa anak at asawa niya bago siya nakatulog sa rocking chair sa tapat ng bintana. Inayos ko na muna ang nagkalat na gamit sa loob, pero nung time na inaayos ko na ang mga damit niya sa cabinet, natigilan ako nang makita ang dalawang pares ng paa sa loob. Walang mga sapin, mukhang pangbabae ang isa at panglalaki naman ng pangalawa. Natatakpan ang katawan ng mga nagpakahanger na damit. Pero nung pinasadahan ko ng tingin ang buong cabinet, wala akong nakitang ulo o something para magpatunay na meron ngang mga tao na nakatago doon. Huminto ako sa ginagawa ko at dahan-dahang isinara ang magkabilaang pinto. Naninigas at nanginginig ang kamay ko nung time na yon, pero pinilit kong kumalma. Sa isip ko, baka guni-guni ko lang. Hindi naman nawala ang kabog ng dibdib ko hanggang sa natapos na lang ako sa paglilinis. Buong araw, hindi ko na lang talaga binuksan ang cabinet na yun. Pagsapit ng 7:00 ng gabi nung time na yon, nag-request siya ng pagkain na gustong ipaluto sa akin. Kaso hindi naman available doon sa bahay bakasyunan kaya lumabas pa ako. Nang makabalik ako, nakita ko na naman ang anino sa baba ng pinto. Pabalik-balik ng lakad. Punot ang noo kong tinulak ang pinto pero wala akong nakitang ibang tao. Si Mrs. Lilia nakaupo pa sa rocking chair, kumakanta-kanta. Tinanong ko siya kung meron bang ibang taong pumasok sa loob pero hindi siya sumagot. Nung nagdi-dinner na kami, panay ang tawag niya sa akin ng Easy. Nang sabihin ko sa kanya na Jazz ang pangalan ko, tumawa siya at sinabing, "Nandun si Easy sa likod ko." Natigilan ako sa pagmuya. Dahan-dahan ko pang ang tiningnan ng likuran ko kung meron bang tao sa parting yon, pero wala naman. Doon nakaharap sa akin ang cabinet na sinasabi kong may nakita akong paa sa loob. Dito, mas lalo akong nangilabot, Sir Jupiter. 12 midnight, matutulog na sana ako nang may kumatok sa pinto. Tulog na si Mrs. Lilia nung time na yon, pero bumangon pa rin ako at binuksan ang pinto kasi baka pinuntahan kami ng staff. Pero nangunot ang noo ko nang mapansing wala naman palang tao. May naiwan namang amoy dun sa formalin at kandila. Sinilip ko pa ang hallway at ibang units doon pero wala akong nakitang taong dumaan. Isinara ko na lang ang pinto. Pagharap ko sa higaan, nagulat ako nang makaharap si Mrs. Lilia nakatayo sa harap ko. Napamura ako nang wala sa oras. Nagsorry naman ako pero hindi siya natinag. Nang hahawakan ko na sana siya para alalayan pabalik ng kama, bigla siyang nagsalita. "Bakit mo sila pinaalis?" Salubong ang kilay kong nagtanong kung sinong sila ang tinutukoy niya, wala ngang tao nung binuksan ko ang pinto. Hindi siya sumagot, basta na lang siyang tumalikod sa akin at paika-ikang bumalik sa higaan. Hindi kumalma ang dibdib ko sa ipinakita niya sa akin nung gabing yun, at hindi rin ako nakatulog. Nakabantay lang ako sa kanya buong gabi. Panay ang tanong ko sa sarili kung sino ba talaga yung Easy. Kung ito ba yung anak niya at sino ba yung anino na palagi kong nakikita pero nawawala kaagad. The next day, normal naman ang naging start ng araw. Pagkatapos ko siyang pakainin nung umaga, dinala ko siya sa tabing dagat.
Umupo lang ako sa tabi ng beach wheelchair niya habang inoobserbahan ang kilos niya. Panay ang tingin niya back and forth sa dagat na may kasamang tango-tango. Tinatap rin ng mga daliri niya ang armrest. Mga siguro 5 minutes ang nakalipas, mahina niyang ikinwento na nung bago pa lang silang kasal ng asawa niya, madalas nilang dalhin si Izzy sa dagat. Kinakanta-kantahan niya raw pag nasa cottage sila. May selfie pa nga raw sila. Tumingin siya sa akin nang nakangiti. Nag-request siyang bumalik na muna kami sa room kasi ayaw daw ni Izzy na naiiwan siyang mag-isa. Umiiyak siya lagi pag hindi siya nakikita, lalo na ang anak niya. Nag-alinlangan ako nung una, Sir Jupiter, kasi unsettling para sa akin yung sinabi niya. Pero pilit kong sinink in na parte nga yun ng sakit niya at kailangan ko lang intindihin. Wala akong dapat isipin na kung ano na posibleng makapagpahina sa akin. Nanginginig ang kamay ko na itinulak ang wheelchair niya pabalik sa loob. Mabigat na talaga ang pakiramdam ko sa loob kasi may nasisense akong kakaiba. Nang maipasok ko siya sa unit, lumabas ako at tinawagan ang number ng kamag-anak niya. Hindi po siya talaga nagpakilala kung sino siya kaya hindi ko sigurado kung ano ba talaga ang relationship niya sa matanda. Nagtanong ako sa kanya kung sino ba yung Izzy at anak ni Mrs. Lilia at kung pwede sanang makausap at makadalaw man lang sa bahay bakasyunan. Hindi siya sumagot kaagad. Pero ilang saglit lang ang nakalipas, malumanay ang boses niyang ipinaliwanag ng inampung bata ni Mrs. Lilia ang may pangalang Izzy. Infant pa lang ito nung kinupkop ng bagong mag-asawa pero namatay din di kalaunan. Kasama ang asawa sa sunog na nangyari during nung honeymoon nila sa Bicol. Nakapag-asawa ulit si Mrs. Lilia after 7 years at nabiyayaan ng anak na pinangalanang Dahlia. Nag-suicide dahil nabuntis at tinakbuhan ng lalaki. Iniwan si Mrs. Lilia ng asawa niya kasi isinisi nito sa kanya ang tungkol sa nangyari kay Dahlia. Pinabayaan daw ganun kaya napariwara ang buhay. 24 years old noon si Dahlia at magmula noon, hindi na nag-asawa pa ang matanda hanggang sa tumanda na lang at nagkaroon ng demensya. Pero nagtaka ako. Kung sakaling ang tinutukoy niyang Izzy ay infant pa, bakit parang malaki na ito kung maalala niya, kung tawagin niya? Naipaliwanag naman ito ng kausap ko. Mixed up na ang memories ng matanda. Kahit nung buhay pa si Dahlia, minsan natatawag niya itong Izzy. Bumigat ang dibdib ko sa narinig, Sir Jupiter. Naawa ako sa matanda. Muntikan ko pang sumbatan ang kamag-anak na yun tungkol sa ginawa nila sa kanya pero hinayaan ko na lang. Nilunok ko na lang ang pakiramdam ko bago humarap sa pinto. Pero natigilan ako nang marinig na parabang may kausap si Mrs. Lilia sa loob. Maingat kong idiniin ang tenga ko sa pinto. Pilit na pinapakinggan kung sino yung kasama niya. The whole time nga kasi nasa labas ako at imposible na hindi ko manotice kung meron mang pumasok na ibang tao. Habang pilit kong iniintindi ang pinag-uusapan sa loob, unti-unti kong naaamoy ang formalin at kandila. Tapos silang saglit lang, may naramdaman na akong malamig na mga daliring humawak sa bandang balikat ko at mainit na hininga. Rinig na rinig ko pa nga ang pagbuga niya ng hangin na parabang naghihingalo. Dumagundong ang dibdib kong dahan-dahang napatingin sa likuran ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang babaeng walang ulo, nakasuot pa ng formal attire. Nang hina bigla ang buong katawan ko, nanigas sa kinatatayuan at bumilis ang kabog ng dibdib ko. Natumba ako sa sahig, nangilid ang mga luha ko sa takot. Pagbaba ko ng tingin sa mga paa niya, napasinghap ako nang mafamilyarize sa mga yun. Yun yung nakita ko mismo sa kabinet. Nagsumigaw ako nang hingi ng tulong. Gusto ko naman sanang tumakbo pero napangunahan ako ng sobrang takot sa loob. Mabuti na lang talaga't sinagip ako ng isang staff na nakarinig sa akin.
Nang lapitan ako ng staff na uutal kong itinuro ang kinaroroonan ng babaeng walang ulo, pero nang tingnan niya naman sa likod ko, wala siyang nakita. Pero nandun pa rin naman siya, nakatayo, nakaharap sa amin. Ang ginawa ng staff, nagtawag siya ng kasama at inassist ako para mailayo dun sa lugar. May ilang guests na nakiusyoso pero kaagad na inadress ng ibang security guard na dumating. Si Mrs. Lilia naman, inasikaso ng caretaker doon. Nang maging okay na ako, inihatid ako ng isang staff papunta sa unit. Wala na ang babaeng nakita ko, kaya naging relief yun sa akin. Pagpasok ko, saka naman umalis ang isang nag-manage sa matanda habang wala ako. Nakaupo lang si Mrs. Lilia sa rocking chair, nakaharap sa bintanang nakabukas. Umupo ako sa kama at nanghingi ng sorry kasi iniwan ko siya doon mag-isa. Hindi siya sumagot. Ilang saglit ang nakalipas, nagsimula na naman siyang magham. Same song lang lagi ang hinaham niya, tapos tinatap niya ang armrest ng rocking chair at dahan-dahang dinuduyan-duyan ang sarili. Wala namang sumunod na nangyari after noon. Nakapagpahinga ng maayos si Mrs. Lilia at panay lang ang kwento niya sa akin ng paulit-ulit tungkol kay Izzy at anak niya. Hindi niya maalala ang pangalan ng anak niya mismo kasi matagal na raw niya itong kinalimutan. Masakit para sa akin na iniisip niya pa ring buhay pa ang mga ito. Binibisita nga raw sa gabi-gabi at kumakain silang tatlo. Minsan kasama ang asawa niya. Yung unang asawang nasawi sa sunog, kasama si Izzy, Sir Jupiter. Alas 7 ng gabi, pinuntahan kami ng caretaker at nag-serve ng dinner namin. Nagtaka ako kasi hindi naman ako nagtawag, pero paliwanag niya part lang din yon ng pag-ensure nilang maayos ang state ng guests nila. Nang iwan kami ng caretaker, nagsalita si Mrs. Lilia. Aniya, hindi niya gustong may ibang taong nandun sa unit kasi natatakot ang ibang kasama namin. Dito na naman kumabog ang dibdib ko. Ibang-iba ang boses niya kumpara sa usual niyang tono. Galit, garalgal at parang hindi siya mismo ang nagsalita. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa rocking chair, nanatiling nakaharap sa bintana. Nagsimula siyang tumawa. Mahina nung una tapos lumakas ng lumakas, gumagalaw-galaw pa ang magkabilang balikat niya. Ipiniling niya ang ulo bago tinawag si Izzy. Nakakakilabot pa naman yung tono niya, malumanay na pagtawag na para bang hinihikayat ang isang batang lumapit sa kanya. Nanindig ang balahibo ko. Dahan-dahan kong inilagay ang mga pagkain sa ibabaw ng mesa at maingat na lumapit sa kanya ng bahagya. Nauutal na tinawag ko ang pangalan ni Mrs. Lilia. Sinilip ko ng bahagya ang mukha niya pero hindi ko maaninag. Mas lalong kumabog ang dibdib ko. Pasimple kong tiningnan ang cellphone ko na nasa ibabaw ng mesa sa gilid kung saan ko inilagay ang mga gamit ko. Pagbalik tingin ko sa kanya, napasinghap ako nang makitang nakaharap na siya sa akin. Pinakalma ko ang sarili ko bago lumapit sa kanya ng tuluyan. Inassist ko siyang umalis sa rocking chair at paika-ika siyang lumapit sa higaan. Hindi niya tinanggal ang tingin niya sa akin pero kahit nakakaramdam ako ng pag-aalinlangan, nginisihan ko pa siya. Umawang ang labi niya at pilit na ngumiti sa akin. Tapos bahagyang natawa. Hanggang sa pag-upo niya, sinundan niya pa rin ako ng tingin. Mahinahon ko siyang tinanong kung ano bang meron sa akin at ganun na lang siya makatingin sa akin. Nawala ang ngiti ko sa bigla niyang tanong. Dahlia? Di ba patay ka na? Nanuot ang lamig sa katawan ko, Sir Jupiter. Mas lalong dumagundong ang dibdib ko at nanigas ako sa kinatatayuan. Hindi ako nakareact. Nagaantay siya ng sagot ko as in iba yung titig niya sa akin nung time na yon. Yung parang ang anak niya mismo ang nakikita niya sa akin. Hindi ako mismo. Gusto ko siyang sabihan na hindi ako si Izzy o Dahlia pero hindi na ako nakapagsalita nun. Pero ilang saglit lang bumalik siya sa sarili niya at sinabi sa akin na gusto niyang kumain.
Saluhan ko raw siya kasi yun ang nakasanayan niya. Palagi niyang kasama dati ang anak niya at asawa, pero nawala sila bigla sa buhay niya. At that point, Sir Jupiter, hindi ko alam kung magpapasalamat ako kasi bumalik na siya sa normal o maaawa dahil sa sinabi niya. Well, kahit papano naging maayos naman ang dinner namin. Panay na naman ang kwento niya tungkol kay Izzy. Pero from time to time, pag alam kong nami-mixed up niya, sina Dali at Izzy, kinokoreksyonan ko siya. Tumatawa lang siya sa akin, basta ang huli niyang words before kami natulog, mahal ko silang dalawa, iho. Pero kahit naging maayos yung end ng kwentuhan namin, hindi ako nakatulog. Kada pikit ko ng mga mata ko, nakikita ko ang babaeng walang ulo. Pinatay ko pa nga ang ilaw kasi sa isip ko baka yun lang talaga ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Kaso, dun mas lumala ang sitwasyon. Pagbalik ko kasi doon sa couch kung saan ako natutulog, nakaamoy ako ng formalin at kandila. Nanindig na naman ang balahibo ko. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa at nag-scroll muna para mapagod ang mga mata ko at tuluyan na ngang makatulog. Pero inabot na lang ng 1:00 ng madaling araw, hindi pa rin ako makatulog kasi hindi rin mawala-wala yung amoy ng formalin at kandila. Kahit ano ring takip ko ng ilong, nanunuot yung amoy. Bandang 3 a.m. papatulog na sana ako nang marinig ko si Mrs. Lilia na humihingal. Kaagad naman akong bumangon at binuksan ang ilaw. Nakaupo siya sa higaan, hawak-hawak ang dibdib niya. Panay ang sigaw niyang tigilan siya habang nakataas ang isang kamay. Lumapit ako sa kanya. Pinakalma ko pero hindi umubra sa kanya. Kaya nagtawag na ako ng ambulance. Pabigat kasi ng pabigat ang paghinga niya at namumutla na rin. Makalipas ang 15 minutes may dumating na medic at kaagad na inassist ang matanda. Nang isara ko ang pinto ng unit, naramdaman kong may tumusok bigla sa tagiliran ko. Pero out of panic, hindi ko na talaga pinansin. Maayos naman ang vital signs niya ayon sa doktor na nag-check sa kanya. Pero kailangan siyang manatili na muna sa ospital. Nakatulog naman siya kaagad. Ako naman, naupo sa gilid ng higaan niya. Nakatungo at natulog. Maya-maya, may kumalabit sa akin 3 beses. Pagangat ko ng tingin, si Mrs. Lilia nakatingin na sa akin. May tinuro siya sa akin sa likod ko, ang banyo. Kunot ang noo kong tumingin sa gawing yun. Wala naman. Pagbalik tingin ko sa matanda, itinuro niya na naman ang pinto. Napatingin na naman ako doon at talagang nanindig ang balahibo ko nang makita ang isang batang babaeng bahagyang nakasilip sa loob. Naiipit ang ulo niya sa pinto. Kalahati lang ng mukha ang nakikita. Ang mata at noo, nanlalaki ito. Inakala ko naman nung time na anak lang ng nasa kabilang higaan, pero nung lalapitan ko na, bigla siyang nawala at lumagapak pa ng kaunti ang pinto. Pagtingin ko kay Mrs. Lilia, ngingiti-ngiti siya sa part na yun. Kinabahan ako. Tinanong ko siya kung kilala niya ba ang batang yun. Tumango siya, sabay sinabing, si Izzy daw yun. Nanlambot na naman ang mga tuhod ko. Sinayaw-sayaw pa niya ang ulo niya habang nakangiti. Nakatingin pa rin sa pinto. Tapos iginiya niyang pumasok. Dun ako talagang napa-action. Hinawakan ko ang kamay niya at pinigilan ko siya. Tumigil siya sa pagsasayaw. Nawala ang ngiti niya at kunot ang noong tinapunan ako ng tingin. Nagulat ako nang bigla niya akong sinabunutan at binagsak ang ulo ko sa side rail ng higaan niya. Nahilo ako at bumagsak sa sahig. Inabot ko ang isang kortina na nagse-separate sa mga higaan para sa namanghingi ng tulong sa kung sinong nakahiga doon, pero wala palang ibang tao. Kahit sobrang hilong-hilo ako, sinubukan kong tumakas. Paatras akong naglakad hanggang sa pinto. Pagbukas ko ay may naramdaman akong matigas na bagay. Akala ko pa naman doktor, kaya nanghingi ako ng tulong sa kanya. Pilit kong idinilat ang mga mata ko at tiningnan kung sino ang taong nabunggo ko.
Mas lalo akong nahilo ng maamoy ang masangsang na formalin at kandila at sa tindi ng takot, nawalan ako ng malay. Habang wala akong malay na naginip ako ng masama tungkol kay Mrs. Lilia, akala ko nga nung time na yun totoo na ang nangyayari. Sa panaginip ko kasi, Sir Jupiter, nagising ako sa kalagitnaan ng surgery ko mismo. Nakaupo ako sa upuan at nakagapos ang mga kamay ko't paa. Patay sindi ang ilaw pero kitang-kita kong umaagos pa sa sahig ang preskong dugo na nagmula sa ulo ko. Dumaan ito papunta sa pinto. Pagangat ko ng tingin, nakita ko si Mrs. Lilia, tumatawa na para bang wala na sa sarili. Meron siyang kasamang isang babae na may kargang bata at isang lalaki. Lahat sila nakasuot ng hospital gowns na mantsado ng dugo. May hawak na butcher knife si Mrs. Lilia na sa tingin ko ginamit niya sa akin. Rinig na rinig ko ang kanilang mga tawa na parabang tuwang-tuwa sa dinanas ko. Ramdam na ramdam ko pa ang pagkulikot ng mga doktor sa ulo ko, as in yung tools na dumudulas sa loob. Nakikiliti ako. Naninindig ang balahibo at may times na naririnig ko pa ang pagkulikot nila sa laman. Nagising na lang ako nang marinig ang malakas na beeping. Ang unang tumabad sa akin nang dumilat ako ay si Mrs. Lilia. Umiiyak-iyak siya at hawak-hawak ang kamay ko. Nang mapansin niyang gising na ako, natataranta siyang nagtawag ng nurse mula sa pwesto. Mahigpit ang hawak niya doon sa side railings ng higaan ko. Masakit pa rin ang ulo ko dahil sa pagkabagsak, pero na-manage ko naman siyang sabihan na wag nang masyadong mataranta. Umiiyak siyang nanghingi ng sorry sa akin dahil sa ginawa niya. Nadala lang siya sa emotions kasi nga pinaalis ko si Easy doon sa pinto. Actually, nakaramdam ako ng inis, Sir Jupiter, at muntikan ko pa siyang masigawan. Pero nagawa ko namang sabihin sa kanya na patay na ang anak niya. Hindi na yun babalik. Wala na siyang aasahan. Inis na kasi ako nung time na yun kaya hindi ko nakontrol ang bibig ko. Natigilan siya tapos nag-hysterical. Pinilit sa akin na bawiin ko ang sinabi ko kasi nagsisinungaling daw ako. Hindi ko na lang siya pinansin. Mabuti na lang talaga't dumating ang isang nurse at na-assist niya ang matandang lumayo sa akin. Matindi ang pagmumura niya sa akin, pinipilit na bawiin ko ang sinabi ko kasi magagalit daw ang asawa't anak niya. Dapat sana nakinig na lang ako sa sinabi niya. Kasi sa mga sumunod na oras, muntikan akong mabaliw sa tindi ng mga nangyari. Caregiver ako kaya wala talaga sa isip ko ang mag-quit sa trabaho kasi nga committed kami sa inalagaan namin kahit magkandaletse-letse ang buhay. Mabuti na nga lang din at walang naging major issue sa akin. Bumukol lang ng kaunti ang noo ko, pero manageable naman. Nang makarecover na ako, binalikan ko si Mrs. Lilia sa room niya bandang 4:00 ng hapon. Saktong pagdating ko, tulog siya. Pero may napansin akong something sa gilid ng suot niyang puting damit. Nadadaganan niya kaya medyo nahirapan akong usisain yun. Dahan-dahan ko siyang inusog. At laking gulat ko talaga nang makita ang isang malaking kamay na kulay pula. Kinabahan ako pero mas lalo pang kumabog ang dibdib ko nang mapansing meron pa palang isa, 2, 3 at meron pang mga bago lang na nagkalat sa buong bedsheet. Dali-dali ko siyang ginising at pinakita sa kanyang nagkalat na handprints. Imbis na matakot, lumapad pa ang ngiti niya. Gawain daw yun ng kanyang asawa at anak. Napahilamos ako sa mukha sa sobrang stress. Ang ginawa ko, nireport ko na lang sa nurse na naka-assign sa kanya ang tungkol sa mga handprints dun sa bedsheet. Pati sila, hindi makapaniwala sa nakita. Ni hindi nila alam kung paano ipaliwanag yun. Wala rin kasing ibang pasyente sa ward na yun kundi si Mrs. Lilia lang. Panay naman ang pangungulit ni Mrs. Lilia na sa anak at asawa niya ngayon, binisita raw siya nung gabing wala ako at sinamahan daw siya. Napatingin sa akin ang nurse na naka-assign sa kanya.
Pinakalma na muna namin si Mrs. Lilia tapos kinausap niya ako ng masinsinan. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa kondisyon ng matanda, ang tungkol sa pagkakaroon ng demensya. Kaso nasa worse condition na siya. Sinabi ko rin sa kanya na pinabayaan siya ng pamilya niya pansamantala. Kunot ang noong napatanong ang nurse kung sino yung nakita niya dun sa pinto nung 15 minutes after maipasok ni Mrs. Lilia. Isang lalaki daw na may kargang bata at babae. Kinagat ko na lang ang labi ko at umiling. Nagdinay ako na hindi ko alam ang tungkol doon pero may pakiramdam ako na totoo nga ang sinabi ni Mrs. Lilia. Nandun sila noong mga oras na yun before niya ako sinaktan. Nang makauwi kami sa bahay bakasyunan, bumalik yung pagiging sweet niya at kinakausap niya na rin ako ng matino. Though malimit na yung kilos niya kasi madali na siyang mapagod. Hindi gaya nung kakapasok ko pa lang na medyo malakas-lakas pa siya. Nung parehong araw, nasa 6:00 na yon ng hapon, nag-request siya sa akin na bumili ng manok, whole chicken, para pagsaluhan daw namin kasi birthday niya. Alam ko naman that time na hindi niya talaga araw yon pero sinakyan ko na lang. Umalis nga ako. Medyo malayo pa naman. Nang pauwi na sana ako, hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang nanindig ang balahibo ko at bahagyang kinabahan. Pagtingin ko sa likuran, wala naman akong nakitang kung anong unusual. Nasa kalsada pa naman ako noon. Maraming sasakyang dumadaan at may mga tao ring nakakasalubong. Naisip ko si Mrs. Lilia. Baka nga may nangyari ng masama doon kaya napasakay ako ng wala sa oras at nagpadiretso na sa bahay bakasyunan. Pagdating ko sa unit, napansin ko na naman ang dalawang aninong pabalik-balik na mula doon sa loob. Naririnig ko rin ang boses ni Mrs. Lilia na tila ba may kausap. Ang sigla ng boses niya at may binanggit pa siyang pangalan. Hindi ko nga lang matandaan kung ano yon pero hindi Easy o Dahlia. Nagalinlangan na akong lumapit kasi naaalala ko na naman yung dinanas kong trauma nung nakaraan. Baka mas worse ang mangyari kung sakaling subukan ko ulit makinig sa usapan nila. Nanlambot ang mga tuhod at nanginig ang kamay ko. Bumigat ang paghinga ko bigla dahil sa stress na naramdaman habang nakatayo ako doon. May part sa akin na gusto kong tumawag ng staff para samahan akong buksan ang pinto. Pero at the same time, sinisink in ko na dahil lang talaga yon sa sakit ng alaga ko. Kaya kung ano-ano na ang nakikita niya. Hindi dapat ako matakot, dapat ko lang siyang suportahan. Pero hindi ko maiwasan eh. Nakailang beses talaga akong bumuga ng hangin sa bibig para pakalmahin ng sarili ko bago dahan-dahang pinihit ang knob. Kinakabahan talaga ako pero nagbabaka sakali rin akong may makita ngang bisita sa loob. Mukhang walang nakapansin sa kanila sa loob na papasok na ako kasi hanggang sa magawa ko ng matulak ng kaunti ang pinto, hindi pa rin nawala ang boses ng isang lalaki na nasa 40s at batang babae. Nang sa wakas ay nabuksan ko na mismo ang pinto, nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa higaan ni Mrs. Lilia at isang batang babaeng may hawak ng teddy bear. Katabi lang ng lalaki. Napahawak ako sa dibdib na ngumiti sa kanila. Ngumiti rin sila sa akin. Nagpakilala ako bilang caregiver ng matanda at tumango naman ang lalaki. Itatago ko na lang sa pangalang Raimundo. Siya raw ang kapatid ni Mrs. Lilia. Kararating lang daw nila galing Samar at balak na nilang i-check out ang matanda at sila na raw ang bahala sa kanya. Aaminin ko po na bigla ako sa sinabi ni Sir Raimundo at hindi ko rin po nagustuhan ang approach niya. Para kasi sa akin para bang basurang gustong i-recycle ang matanda at kung meron naman silang pupuntahan, itatapon na ulit para ipaalaga sa iba. Nakita ko si Mrs. Lilia na nasa rocking chair niya lang, nakaharap sa bintana. Nakapikit siya at para bang tahimik lang na natutulog. Nakaramdam ako ng mali pero hindi ko naman ipinahalata. Hindi ko na rin sila pinagsabihan kasi baka sabihing nangingialam ako sa pamilya nila. Pero hindi talaga mawala ang kabog ng dibdib ko.
may bumabagabag sa akin pero hindi ko rin alam kung ano. Nung gabing yun, umalis nga sina Mrs. Lilia. Nakalimutan na niya nga rin ako. Easy na naman ang itinawag niya sa akin. Kaya kinurek ko na naman siya na hindi nga ako ang anak niya. Tawa lang ang naging sagot niya. Hindi na ako nagpumilit. Naiwan ako sa bahay bakasyunan kasi wala naman na akong masasakyan pauwi ng apartment kung saan ako nakatira nung mga panahong yun. Napakalayo rin kasi talaga ng pinuntahan ko. Kinain ko na lang ang pinabiling chicken ni Mrs. Lilia na kinalimutan niya ring pina-order niya sa akin. Habang kumakain ako mag-isa, hindi ko maiwasang makaramdam na parabang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong kasama. Pinasadahan ko pa ng tingin ang buong unit pero dun talaga mas lalong lumakas ang presence na may tao sa cabinet. Napahinto ako sa pagkain. Feeling ko na wala ang gana ko bigla at napalitan na naman ng takot ang pakiramdam ko. Pinasadahan ko pa ng tingin ang ibang area doon, tuloy. Mas lalo akong binalot ng takot kaya ang ginawa ko, lumabas na muna ako at nagtampisaw sa beach. Ilang minuto ang nakalipas, may narinig akong nagsitsit mula sa likuran ko. May ilang guest din naman na nandoon pero hindi naman sila nakatingin sa akin. Busy sa kung ano ang mga ginagawa at pakikipag-usap sa mga kasama nila. Lumayo-layo ako ng bahagya sa kanila kasi baka nang titrip lang sa akin ang sino mang yun. Pero maya-maya, narinig ko na namang may sumitsit. Sa inis ko, Sir Jupiter, bumalik na lang ako ulit sa unit at natulog. Nanaginip na naman ako ng masama tungkol sa sarili ko at si Mrs. Lilia. Umaga yun, kakagising ko lang nang makita ko si Mrs. Lilia na abala sa paglilinis ng kwarto. Kaagad akong bumangon at sinaway siya pero hindi siya nagpatinag. Nagsimula rin siyang magham habang nagpupunas ng bintanang glass. Maya-maya pa'y kumaway-kaway sa labas na parabang may nakitang kakilala niya. Pagkatapos dali-dali siyang lumabas. Nangunot ang noo ko, Sir Jupiter, para kasing unusual ang pangangatawan ni Mrs. Lilia. Chubby po siya sa panaginip kong yun at masigla ang mga mata niya. Sa personal po kasi nangangayayat siya dahil na rin sa sakit at dami ng maintenance. Hindi rin siya paika-ika at mukhang wala siyang iniindang sakit. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makalabas at dun lang ako sa bintana. Nakadungaw. Nakita ko siyang lumapit sa isang batang babae at tumakbo sila pareho papuntang tabing dagat. Kaagad akong sumunod sa kanya pero pagdating ko mismo doon sa beach, nawala sila. Lahat ng tao na nakita ko sa bintana bigla na lang nawala. At sa hindi ko may paliwanag na pangyayari, bigla na lang dumilim ang langit at kumidlat ng malakas. Bumuhos ang malakas na ulan kaya dali-dali akong bumalik sa unit. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang isang lalaking nasa mid-50s. Nakaharap sa akin, kasama ang isang dalaga na may hawak na babaeng sanggol. Duguan ang damit ng babae pero ang lalaki na puruhan siya ng sugat at sunog ang ilang bahagi niya ng katawan. Ganon din ang sanggol na sa tingin ko nga ay patay na. Natigilan ako nang lumabas mula sa cabinet si Mrs. Lilia. May hawak na butcher knife. Para siyang lasing, nakayuko, pasuray-suray kong maglakad at wala na sa sarili. Pag-angat niya ng tingin, napaawang ang labi ko nang makitang duguan na ang mukha niya. Ngumiti siya sa akin pero malungkot ang boses na sinabing pamilya niya ang mga yon. Ang asawa niya, si Dahlia at Izzy. Bigla niya akong sinugod na nakataas ang butcher knife. Doon ako nagising, hingal na hingal pa ako at pawis na pawis. Nakapatay ang ilaw at nakasarado rin ang bintana. Babalik na sana ako sa tulog nang marinig ko ang mahinang tap ng pinto ng cabinet. Since puti yung pintura ng cabinet, nakikita ko yung paggalaw ng pinto na bahagyang binubuksan tapos isasara din kaagad. Paulit-ulit lang yun.
Dahan-dahan akong bumaba ng kama at maingat na pinuntahan ang switch ng ilaw. Pagkapindot ko, tumigil ang pagbukas-sarado sa cabinet. Pumalit na naman ang bintana. Sliding glass kasi yon, Sir Jupiter. Natatakpan ng makapal na kortina pero parang may nakatayo sa likod. Kasi may figure ng tao. Bumigat ang paghinga ko nang simulan kong lapitan ang bahaging yon. Hinawi ko ang kortina, saktong paghinto ng paggalaw ng sliding. Pumalit na naman ang cabinet. Naiinis na ako kasi alam kong pinaglalaruan ako ng mga entities na nandun. Napapapikit akong malakas na nagmura at sinabing mas makabubuti kung magpapakita na lang sila at ipaliwanag kung ano man ang intensyon. Hindi yung ginaganon ako. Nagulantang ako ng malakas na bumukas ang isang pinto ng cabinet. Talagang napamura ako ng malakas-lakas. Nanlaki pa ang mga mata ko nang makita ang mukha ng isang batang nakadungaw sa pinto. Ulo lang niya mismo ang nakadungaw. Nakapilig. Puting-puti na animoy pinuno ng pulbos ang mukha niya. Nangingitim ang labi, itim ang mga mata, at may malaking pasa sa noo na parabang nasunog o ano ba. Hindi ko nga namalayan na nakaawang na pala yun. Hindi ko rin alam kung ilang minuto na akong pinagmamasdan ng batang yon habang nangyayari ang lahat sa unit. Dahan-dahan niyang binawi ang ulo niya at maingat na isinara ang pinto. Hindi ko naman na hinayaan na makatakas lang siya. Gusto kong patunayan na totoo ang batang yun. I mean, totoong buhay, hindi kung anong nilalang. Pero bigo akong makita siya. At knowing 3:00 pa lang yun ng madaling araw, pero who knows, may batang pinabayaan lang na palaboy-laboy doon. Talagang pinipilit ko sa sarili ko na wala lang talaga yung nakita ko. Nang trip lang yun. Isinara ko ang pinto at pagharap ko sa higaan natigilan ako nang makita ang 3 taong nakatayo malapit sa akin. Parehong-pareho ang mga itsura nila sa panaginip ko. Natataranta akong napasigaw, nanghingi ng tulong, nanginginig akong inabot ang doorknob pero sa hindi malamang dahilan, panay ang slip ng kamay ko. Hindi ko naman inalis ang mga tingin ko sa kanila. Nang sa wakas ay mapihit ko ang pinto, nagmadali akong lumabas. Mabuti na nga lang at may nakakita sa akin. Kaagad naman akong tinulungan. Kaso nung magkaharap kami, kita ko talaga sa kanya, walang ulo. Nagsisigaw ako, nagpumiglas na makawala sa taong yon kasi sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Feeling ko nung time na yon, binabali niya ang mga buto ko. May nakakita sa aking staff. Lumapit sa akin pero ganun pa rin. Wala siyang ulo. Basta nagtatakbo ako palabas ng bahay bakasyunan. Walang sasakyan, walang halos tao sa daan at napakalamig ng hangin. Hindi ako tumigil hanggang sa makarating ako sa isang bakery kung saan may mga nakatambay na habal-habal. Merong nakakita sa akin. Natatarantang lumapit sa akin at mahigpit akong hinawakan. Nadapa pa ako sa simento pero mahigpit naman ang pagkakahawak niya kaya hindi ako nasubsob. Dun lang ako natauhan. May mga lumapit sa amin, mga driver. Lahat sila takang-taka sa nangyari sa akin. Hingal na hingal ako nung time na yon kaya hindi ako nakapagsalita kaagad. Grabe, mabuti na lang at sobrang bait nila tatay. Pinakalma na muna ako sa gilid, panay ang tanong nila kung ano ang nangyari at kung tagsaan ako. Ang tanging sinabi ko lang sa kanila may tinatakasan akong tao nung mga oras na yon kasi kinidnap ako. Nag-offer ang isa sa kanila na iuwi ako nang wala ng pamasahe. Ang ideya ko since malayong malayo sa amin ang lugar na yon, dumiretso ako sa kaibigan kong si Lynn na nag-a-apartment sa lugar. Mabuting at alam ko kung saan siya nakatira mismo. Wala kasi akong dala nung time na yon. Ni tsinelas hindi ko nasuot sa sobrang pagkataranta. Nang makarating ako sa apartment niya, nagpasalamat ako sa sarili kasi bukas ang ilaw sa loob. Meaning, gising na siya nung time na yon. Kumatok ako ng ilang beses, ilang saglit lang, lumabas siya. As in, Sir Jupiter, para kung lantang gulay na biglang nalusaw sa harap niya. Umiyak
Umagulgol at nagmakaawang tulungan niya ako. Ang isa naman nataranta at naguluhan kung ano ang gagawin at kung ano bang nangyayari sa akin. Hindi niya naman ako makausap ng matino kasi sobrang sakit talaga ng dibdib ko at hindi rin ako mapatahan. Nang makakalma ako, isinalaysay ko sa kanya lahat-lahat ng pangyayari simula nung i-accept ko ang trabaho as caregiver kay Mrs. Lilia hanggang sa katapusan. Nag-recommend si Lynn na mag-consult kami sa isang paranormal expert na kakilala niya. Sa interpretation niya kasi mukhang nasundan na ako ng mga kaluluwang ligaw, yung pamilya ng matanda. Para sa kanya, nag-aalala lang ang mga yun dahil nga sa sitwasyon ng matanda o baka talagang iba na ang entities na yun. Nagpapanggap na lang para makuha ko. Hindi ko alam kung anong mafe-feel ko noong mga oras na yun. Naisip ko rin kung ano kayang kalagayan ng matanda after siyang kunin sa bahay bakasyunan. Gusto ko naman siyang puntahan sa kanila mismo pero hindi ko alam kung ano yung exact address nila. Wala rin akong balak bumalik sa bahay bakasyunan na yun kasi baka lumala pa ang sitwasyon. Sobrang trauma talaga ang inabot ko. Kaagad na tinawag ni Lynn ang kakilala niyang paranormal expert. Pumunta siya sa apartment. Kinausap ako. Marami siyang hininging details sa akin. Traumatizing sa aking magkwento pero pinilit ko para lang magkaroon ng kasagutan ang lahat ng tanong ko. Walang sinabi sa akin ang kaibigan ni Lynn. Nagsuggest siya na puntahan namin ang bahay bakasyunan. Hindi pa sana ako payag pero yun lang din daw ang paraan para maging malinaw ang lahat sa akin. Sumama na rin si Lynn. Pagdating namin doon sa bahay bakasyunan, dumiretso sa pinaka-opisina at sinabi sa kanila na aalis na ako. Nag-inquire din ako sa kanila kung pwede bang malaman ang address ni Mrs. Lilia. Muntikan pa nga kaming magtalo ng staff doon. Alam ko naman kasing confidential ang information na yon. Pero kailangan na kailangan ko rin siyang puntahan. Kailangan kong malaman kung tagasan siya. Dumating ang caretaker at siya na mismo ang kumausap sa akin. Pagkatapos ng mahaba-habang usapan, sa wakas nakuha ko rin ang address, pero hindi naman yun ang address mismo nila. Ang nakalagay lang yun sa cards na ginamit sa pag-book. Bumalik ako doon sa unit kasama ang dalawa, sina Lynn at ang kaibigan niya. Kinuha ko ang mga gamit ko, diretsong pinakiramdaman ng paranormal expert ang lugar. Pagkatapos, lumabas kami. Nagstay muna kami saglit sa tabing dagat. Sobrang tahimik ng kasama namin ni Lynn pero may part sa kanya na hindi siya mapakali. Ilang saglit lang bigla niyang sinabing nanganganib ang buhay ng matanda. 3 kaluluwang ligaw ang gustong kumuha sa kanya. Ako naman ang ginamit na instrumento. Ginagamit ng mga yon ang kahinaan ng matanda. Ang 3 mahal niya sa buhay na nawala. Wala siyang sinabi sa akin kung sino ba yung 3 kaluluwang yun at kung bakit nila gustong kunin si Mrs. Lilia. Basta ang mahalaga raw, mailigtas siya. Nagbaka sakali kami. Pinuntahan namin yung billing address na nakalagay. Unfortunately, bigo kami. Lumang address na nila yon, pero sadyang mabait ang panahon sa akin nung mga oras na yon kasi nung magsimula kaming magtanong-tanong tungkol kay Mrs. Lilia, may nakapagturo sa amin kung saan na siya nakatira, kasama ang kanyang pamilya. Napakalayo ng pinuntahan namin kahit nasa Iloilo lang. Halos 2 oras ang itinagal ng biyahe namin gamit ang motorsiklo. Pero worth it naman kasi pagdating namin doon saktong-sakto, nandun nga sila. Nakilala pa nga ako ni Sir Raimundo. Sinabi ko sa kanila ang naging sitwasyon nung time na iniwan nilang matanda sa bahay bakasyunan at kung ano ang nangyari sa kanya mismo habang nandun siya.
Pero dumagdag naman si Sir Raimundo na matagal na talagang hinahanap ng matanda ang mga anak at asawa niya. Kahit nung hindi pa nila iniwan, panay na ang tawag niya sa mga ito na parabang buhay na buhay. Yun yung kinuha kong opportunity para malaman ang totoong kwento sa likod ng trahedyang sinapit ni Mrs. Lilia. Napakasakit pala kumpara sa inaasahan ko. Ayon po kay Sir Raimundo, si Izzy yung batang bumuhay sa pangarap ni Mrs. Lilia na magkaroon ng anak at bumuo ng pamilya nila nung una niyang asawa. Baog po kasi ang asawa niya. 1 buwan ang nakalipas, nagpakasal sila at isinet ang honeymoon sa Bicol. Supposedly, dun na sila maninirahan ng permanente. Kaso, nagkaroon ng trahedya sa pamilya nila. Nasunog ang mga ama dahil lang sa lamparilla na si Mrs. Lilia mismo ang nagsindi. Umuwi silang 3. Nakakabaong na ang 2. Halos ilang araw yun na tinagal. Pagdating sa Iloilo, amoy na yung formalin. Siguro dahil sa biyahe, hindi nila alam exactly ang rason. Yun yung nagbigay linaw sa palagi kong naaamoy doon sa bahay bakasyonan. Kahit daw sina Sir Raimundo naaamoy nila paminsan-minsan yun bago sila umalis para magbakasyon. Pagkatapos ng ilang taon, nag-asawa ulit si Mrs. Lilia. Biniyayaan ng isang anak, pinangalanang Dahlia. Nabuo na naman yung happiness sa matanda pero nawala ulit yun nang magpatiwakal ito. Matapos ang ilang taon, nabuntis kasi si Dahlia ng barkada niya. Tinakbuhan. Nakonsensya siya dahil mataas ang pangarap ni Mrs. Lilia sa kanya pero nagpariwara siya. Iniwan pa siya ng asawa. Magmula noon naging masalimuot na ang buhay ni Mrs. Lilia. Nag-iba na yung tingin niya sa mga tao. Palagi na lang din siyang tulala. Minsan, nahuhuli siyang umiiyak. At may times na tinatawag niya silang 3. Nag-attempt na rin siyang sumunod pero hindi siya nagtagumpay. Hanggang sa nagkasakit na lang siya. Pagkatapos ng mahaba-habang kwentong yon ni Sir Raimundo, narinig naming nagsalita si Mrs. Lilia sa likuran namin. Nagulat ako nang sa paglingon ko nakita ko siyang nakatayo malapit sa akin. Kagad namang tumayo si Sir Raimundo at ipinaliwanag niyang bumisita lang kami. Tinitigan ni Mrs. Lilia ang mga kasama ko. Napakaseryoso niya. Halata ring hindi siya natuwa sa presensya namin. Lumapit ako sa kanya. Kinuha ko ang kamay niyang nakatago sa likod. Ipinaubaya niya naman pero nangunot ang noo ko nang maramdamang meron siyang hawak doon sa palad niya. Tinanong ko siya kung ano ang meron sa likod niya. Unti-unti siyang ngumisi bago ipinakita sa amin ang hawak niyang butcher knife. Same doon sa panaginip ko ng isang gabi habang nasa ospital pa ako. Natigilan kaming lahat. Tinulak niya ako kaya napaupo ako sa couch kung saan kami nakaupo nung time na kinakausap kami ni Sir Raimundo. Kagad din namang nagsialisan ang mga kasama ko. Hindi ako makatawag sa kanila. Dumagundong ang dibdib ko nang itaas niya ang kutsilyo. Handa na sanang itaga sa akin. Nanlalaki ang mga mata niya at matinis ang boses na sumigaw na papatayin niya ako. Mabuti na lang talaga't alerto naman ang kasama ko. Kaagad niyang inagaw ang kutsilyong hawak ng matanda at tumalbog ito palayo sa ilalim ng kama. Naggalit pa siya at nagsisigaw palalo. Nagkagulo na kami sa loob. Nangakma na sana akong aatakihin, kaagad siyang hinatak ni na Sir Raimundo at ng kaibigan ni Lynn palayo sa akin. Mabuti na nga lang at hindi siya tumama sa istante. Ibang-iba na yung hitsura niya, hindi na siya makakilala ng tao. Tumayo siya ng dahan-dahan. Nanlilisik ang mga mata at nang gagalaiting itinuro ang likuran namin. Sumigaw siya ng sumigaw. Papatayin kami ni Izzy at ang asawa niya. Galit daw sila sa amin at hindi kami papatulugin kahit anong mangyari.
Wala ni isang lumapit sa kanya. Hinayaan siyang magmura, umiyak at maging histerikal. Tapos susundan ng malakas na tawa at iiyak na naman. Ako yung naaawa, Sir Jupiter. Pero hindi rin kami pinalapit ni Sir Raimundo. Nang kumalma siya, inassist siya ng isa pang kasama ni Sir Raimundo sa bahay at idinala sa loob ng room niya. Doon lang kami kumalma ang sitwasyon. Dahil maggagabi na rin yun, pinagstay na muna kami ni Sir Raimundo. Doon kami natulog sa guest room nila. Habang nagpapahinga kami, panay ang kwentuhan naming tatlo tungkol sa sitwasyon ng matanda. Hindi rin alam ng kaibigan ni Lynn kung paano ba matutulungan yun. Mahirap dahil na rin sa sakit niya. Nakikita niya naman daw na may problema nga at nakita niya mismo ang tatlong tinutukoy ni Mrs. Lilia nung time na naghihisterical siya. Hindi nga lang niya sigurado kung sila pa ba yun o nakasunod sa bahay ang tatlong nasa bahay bakasyunan. Bandang 10:30 ng gabing yun, tulog na ang dalawa. Ako, hindi pa rin. Lumabas na muna ako ng guest room para sana magpahangin sa labas ng bahay. Kaso pagdating ko mismo sa bukana ng pinto ng pinagpapahingahan namin, nakita ko ang isang babaeng walang ulo. Nakatayo sa isang banda na para bang may inaantay. Nakasuot siya ng formal attire. Dumagundong na naman ang dibdib ko. Dahan-dahan akong umatras pero natigilan ako nang may maramdamang matigas sa likuran ko. Umalingasaw ang amoy ng formalin. Dun pa lang alam kong may mali na. Dahan-dahan akong napalingon at talagang nakita ko ang lalaking matangkad na may sunog sa mukha. Natumba ako sa sahig na nagmakaawa. Nanghina ako. Panay ang hingi ko ng tawad sa kanya as if may ginawa akong masama. Maya-maya'y narinig ko ang pagtawag sa pangalan ko. Pagtingala ko, si Lynn pala. Wala na ang lalaki. Nagising din ang kaibigan niya. Nagtanong kung anong nangyari. Ipinaliwanag ko naman yung nakita ko. Kaagad siyang lumabas para mag-double check. Natagalan siya kaya nataranta kaming dalawa ni Lynn. Akala namin kung napano na siya. Pero ilang saglit lang bumalik siya ulit sa kwarto. Yun pala sinundan niya ng sinundan ng babaeng tinutukoy ko na nakita niya rin daw. Pumasok ito sa loob ng isang kwarto dun sa taas. Sa tingin niya, yun ay ang kwarto ni Dahlia. Natakot na naman ako. Feeling ko noong mga oras na yun hindi na ako lulubayan ng trauma. Hindi na kami nakatulog hanggang sa mag-umaga. Mga bandang 6:30 nagulantang na lang kaming tatlo nang marinig ang malakas na sigaw mula sa taas. Si Sir Raimundo yun. Dali-dali kaming lumabas ng guest room at nagpaunahan na tumakbo sa taas. Pagdating namin doon, nakita namin siyang naglupasay na sa sahig. Kasama ang batang babaeng kasama niya nung sinundo nila si Mrs. Lilia sa bahay bakasyunan. Dali-dali naman kaming lumapit dun sa tapat ng kwarto at dagitla ako sa nakita, Sir Jupiter. Si Mrs. Lilia duguang nakadapa sa sahig sa bandang pinto. Preskong presko pa ang dugong dumanak sa sahig. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Yung bang gulat na gulat siya sa pangyayari. Lumipat ako sa kanya. Inobserbahan ng maigi kung ano ba ang nangyari. Nagitla ako nang makitang may marka pa ng duguang kamay sa leeg niya at nakatusok sa bandang dibdib niya ang butcher knife na palaging nakatutok sa akin. Napapailing akong lumapit sa dalawang kasama ko tapos bumulong sa akin ang kaibigan ni Lynn sa kwartong yon. Nakita niyang pumasok ang babaeng sinundan niya nung gabi. Dinala pa sa ospital si Mrs. Lilia pero wala na. Dead on arrival siya, Sir Jupiter. Habang nasa labas kami ng silid, napansin ko sa salamin ng pagdaan ng isang babaeng walang ulo. Gusto ko pa nga sanang tingnan sa loob pero na-stuck na ako. As in, hindi talaga ako pwedeng magkamali. Hindi yun doktor o kahit na sino. Sigurado akong isa yun sa mga gumulo
sa buhay ni Mrs. Lilia. Walang investigasyon na nangyari. Concluded na tinapos ni Mrs. Lilia ang sarili niya. Hinayaan na lang din yon ng pamilya at mas makabubuti na rin daw yon para hindi na siya masyadong maghirap sa mundong ibabaw. Ang bilis lang ng pangyayari, as in hindi ko inaasahan na ganun ang magiging kahihinatnan ng huling inalagaan ko. Pagkatapos ng insidenteng yon, talagang nag-quit na ako sa trabaho at nag-apply ng iba. Pero kahit na iba yung profession ko, para bang sinusundan niya ako. Nararamdaman ko pa rin minsan ang presence niya. Hindi ko alam kung meron ba siyang gustong ipahiwatig o sadyang hindi ko lang gustong tanggapin ang pangyayaring yon. Ako nga po pala si Annie, isang 28 years old businesswoman na tubong Bicol, Camarines Sur. Pero ngayon po ay naninirahan na sa property ng mga magulang ko dito sa QC. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang karanasang nangyari sa akin, matagal na panahon na rin po ang nakakalipas. Only child po ako ng mga magulang kong simula bata pa ako ay pareho ng busy sa kani-kaniya nilang trabaho. Doktor po kasi ang father ko, habang si mami naman po ay businesswoman din that time. Dahil doon ay halos bihirang-bihira ko lang din po silang makasama sa bahay. Kaya naman po lumaki akong nasanay sa pangangalaga ng pinakamamahal kong tagapag-alaga na si Yaya Beth. Aaminin ko, Sir Jupiter, sa sobrang close ko po kay Yaya Beth ay mas iniiyakan ko pa kapag hindi ko siya kasama noon kaysa sa mga magulang ko. Palagi po akong nakabuntot sa kanya. Kaya nga po siguro hindi na rin siya nakapag-asawa pa at nagkaroon ng sarili niyang pamilya. Siguro mga around 11 to 13 years old na ako ay mahilig pa rin akong maglambing noon kay Yaya Beth. Na para akong batang tuwing nandyan siya. Medyo matigas po ang ulo ko noon, tulad ng mga tipikal na dalagita, lalo na at only child nga po ako. Pero pagdating kay Yaya Beth ay napakadali kong sumunod. Hindi po ako kahit kailan napitik man lang ni Yaya Beth. Pero simula pagkabata ko ay binusog niya na ako sa mga payo at pangaral. Kaya naman po ganon din kataas ang respeto ko sa kanya. Siya ang nagsilbing nanay at tatay ko. Ate at kuya o kahit po ang role ng pagiging best friend sa buhay ko ay ginampanan niya na. Sa kanya ko po nasasabi lahat ng masasaya o malulungkot mang pangyayari sa buhay ko nang walang kahirap-hirap. Kaya nga po nang bigla na lang mawala si Yaya Beth dahil sa isang di inaasahang aksidente habang papunta siya noon sa pinapasukan kong school para sunduin ako, ay halos gumuho ang buong mundo ko. Habang nagtatype nga po ako ngayon na hindi ko pa rin mapigilang mapaiyak. Nang mga panahong yun ay talagang nahulog ako sa napakatinding depression na kahit ang mga magulang ko po ay hindi ako nagawang pakalmahin. Ani, bakit hindi ka pa nakabihis? Baka malate tayo sa libing ng Yaya Beth mo. Kahit medyo namamagana ang paligid ng mga mata at nanlalabo ang paningin ko ay kitang-kita ko pa rin ang nag-aalalang ekspresyon ni Mami nang maabutan niya akong nakadapalang sa kama ko ng mga oras na yun. Habang yakap-yakap ang picture namin ni Yaya Beth. Hindi pa ako sasama, dito lang po ako. Bumaling pa ako noon sa kabilang bahagi ng higaan ko para ipakita kay Mami na desidido akong magpaiwan sa bahay. Anak, wala kang kasama rito. Ayaw mo man lang ba makita ang Yaya Beth mo for the last time para
makapagpaalam ka sa kanya ng maayos. Pero lalo akong napaiyak dahil sa sinabing yun ni Mami. Yun nga ang dahilan kaya ayaw kong sumama sa libing ni Yaya Beth. Ayoko talagang magpaalam sa kanya. Naisip ko nga nun kahit sana kaluluwa na lang niya ang makasama ko habang buhay, ay wala akong pakialam. Basta kasama ko pa rin si Yaya ay ayos lang sa akin. Ani, ano ka ba? Wala na ang Yaya Beth mo at kailangan mo yung tanggapin. Nandito pa naman kami ng daddy mo Kami ang mga magulang mo, makinig ka naman sa akin, anak. Medyo napalakas na ang boses ni Mami noon. Halatang naiinis siya sa asal ko. Kaya napatakbo si daddy para puntahan kami. Han, hayaan mo na muna yung bata, nag-a-adjust pa yan eh. Sinubukan pa ni daddy na akayin palabas si Mami pero talagang hindi pa rin siya nakinig. Hayaan? Kaya nagiging ganyan yung batang yan eh. Ini-spoil niyo ni Beth. Pinalaki niyong lahat ng gusto niya nasusunod. Ayan tuloy, lumaking sutil. Doon na parang nagpanting ang tenga ko. Kaya naman nilingon ko ng masama si Mami. Malaki na talaga ang tampo ko sa kanya simula pagkabata ko dahil sobrang istrikta niya. Palagi niya akong pinagagalitan kahit sa maliit lang na dahilan. Tapos ay pinagbubuhatan niya pa ako ng kamay. Hindi naman umabot sa point na minaltrato ako ni Mami pero siya yung tipo ng nanay na sobrang disiplinaryan. Kaya talagang hindi rin naging malapit ang loob ko sa kanya. At least si Yaya Beth, kahit hindi ko tunay nakadugo, kahit kailan hindi ipinaramdam sa akin at pabigat lang ako at wala na akong ginawang tama sa buhay ko. Mas naging nanay pa nga siya sa akin kaysa sa iyo eh. Anong sabi mo? Galit na galit si Mami sa sinabi ko, kaya susugurin niya sana ako noon. Mabuti na lang pinigilan siya ni Daddy. Bitiwan mo nga ako, Arnold, sumusobra na yung anak mo. Hindi mo ba narinig kung paano ako sagot-sagutin yan? Yan ba? Yan ba ang natutunan mo sa Yaya Beth mo? No. Hindi si Yaya Beth ang nagturo sa akin ito. Ikaw, Mami. Yang pagiging perfectionist mo. Saka bakit? Totoo naman yung sinasabi ko Mas naging nanay pa si Yaya Beth sa akin. Magbanggit ka nga sa akin kahit isang beses lang na inalagaan mo ako kapag may sakit ako nang walang tulong galing sa iba. O kaya, umattend ka man lang ba sa kahit na anong event ko sa school simula nung unang beses na mag-aaral ako? Hanggang ngayon, wala di ba? Si Yaya Beth lahat yun. Doon natahimik si Mami. Kitang-kita kong bigla siyang namutla. Pagkatapos ay basta na lang siyang lumabas ng kwarto ko. At siyempre, sinundan naman agad siya ni Daddy. Nang araw na yon, naiwan akong mag-isa sa bahay na lalo pang nalugmok dahil sa naging pagtatalo namin ni Mami. Masamang-masama ang loob ko noon dahil imbis na damayan niya ako ay pinagalitan niya pa ako. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan. Pero hindi kami naging okay ni Mami. Dumalas pa lalo ng dumalas ang pagtatalo namin hanggang sa halos ayaw na naming makita ang isa't isa. Mas nagpakabisi siya sa work noon habang ako naman ay palaging nagkukulong sa kwarto. Although kumuha naman si Daddy ng 2 pang bagong kasambahay ay hindi naman ako nakikipag-usap sa kanila. One time nakatambay lang ako noon sa kwarto ko at nagbabrowse sa internet ng tungkol sa assignment ko sa Filipino subject. Tungkol sa iba't ibang mythical creatures sa Pilipinas nang may madaanan akong article na tungkol daw sa witchcraft. Binasa ko yun. Naglalaman yun ng iba't ibang information tungkol sa mga rituals at iba't ibang paraan daw para makipag-communicate sa other dimensions o kung ano man ang tawag sa mundo ng mga espiritu. Noong una, out of curiosity lang, kaya nagbasa ako doon sa website na yun. Pero bigla na lang nabuhay yung kagustuhan ko
na makausap at makasama ulit si Yaya Beth. Kaya naman nag-decide akong subukan ang mga ritual na yun. Pumunta ako doon sa isang lugar na paboritong pagdalhan sa akin ni Yaya Beth. May ibinigay kasing property si Daddy kay Yaya Beth noon bilang pasasalamat sa pag-aalaga niya sa akin. Doon sa property na yun nakatira ang mga kapatid niya. Pero dahil medyo malaki yun ay hindi pa nila na-occupy ang buong lugar. May parte doon na medyo mapuno at masukal, pero sa kalagitnaan ay may makikita kang isang maliit na batis kung saan kami madalas mag-picnic ni Yaya Beth noon. Napakaganda kasi doon. Yung batis palagi mo siyang makikitang nagsisteam, kaya aakalain mong mainit ang tubig niya. Pero pag sinubukan mong hawakan yung tubig ay malalaman mong sobrang lamig pala noon na parang nagyiyelo. Basta, kakaiba yung lugar na yun. Pero dahil magkasama kami ni Yaya Beth palagi doon, ay nasanay na lang ako. Doon sa tabi ng batis na yun ko, naisipang gawin ang ritual na nabasa ko sa internet para tawagin ang kaluluwa ni Yaya Beth. Mga 2:00 ng hapon ako nagpunta doon at nagsimulang gawin yung ritual. Dala ko ang lahat ng kailangan ko tapos nagsimula na akong pumikit doon habang nagdadasal. Sa maniwala po kayo't sa hindi, nagulat na lang po ako noon dahil pagmulat ko, ang dilim-dilim ng paligid. Gabi na pala, pero sa pakiramdam ko parang ilang segundo pa lang akong nandoon. Dahil po doon, nagmadali na akong tumayo at kumaripas pabalik ng bahay. Pag-uwi ko, naabutan kong nakaabang si Mami sa pintuan, hawak niya ang phone niya at parang may kausap siya. Pero nang matanawan niya ako sa gate pa lang ng bahay namin, bigla na lang kumunot ang noo niya tapos ay ang sama-sama na ng tingin sa akin ni Mami. "Saan ka ba galing na bata ka? Hindi mo ba alam na kanina ka pa namin hinahanap?" Galit na galit siya agad. Ni hindi man lang niya ako hinayaang magpaliwanag muna. "Tinawagan pa ako ni Manang sa opisina dahil umalis ka raw bigla nang walang paalam. Hindi mo ba naiisip na yung mga taong nag-aalala sa iyo rito? Talagang wala kang ibang alam gawin kundi pasakitin ang ulo namin." Nagpanting na naman ang tenga ko sa sinabi ni Mami. Diretso na sana ako pabalik sa kwarto ko. Kaya lang ay hindi ko na naman napigilang mapikon sa mga sinasabi niya sa akin. Tinapunan ko si Mami ng masamang tingin dahil balak ko na naman sana siyang sagutin, pero gano'n na lang ang gulat ko nang makita kong may nakatayong black figure sa tabi niya. Para yung hugis tao, kaya lang mahaba ang tenga, mahahaba ang daliri, pati mga binti. Biglang nanlaki yung mga mata ko noon kaya nagtaka si Mami. Tinanong niya pa ako, "Bakit ganyan ka makatingin, Ani?" Tapos nagpalinga-linga siya sa paligid niya. Itinaas ko naman yung hintuturo ko tapos nanginginig kong ituturo sana yung black figure nang bigla na lang nitong sakalin ang Mami ko. Doon na ako napasigaw. Lumayo ka sa Mami ko." Pero takang-taka pa rin si Mami. Parang hindi naman niya nararamdaman yung ginagawa sa kanya ng black figure na yun. Pero kitang-kita ko, pati na rin ang 2 bagong kasambahay namin na bigla na lang nagkaroon ng bakas ang leeg ni Mami. Tapos maya-maya, tumutulo na yung dugo sa ilong niya. Ani, ano bang nangyayari?" Natakot na rin si Mami. Lalapit na sana ako sa kanya pero sa isang iglap, nasa harapan ko na agad yung black figure. Tapos ako naman ang sinasakal niya.
Pero di katulad ni Mami, naramdaman ko talagang sinasakal ako nito. Halos hindi na ako makahinga lalo na nang iangat niya ako sa ere. Doon ko na narinig na tumili ng sobrang lakas sina Mami at yung dalawang kasambahay naming bago. Sabi nila bakit daw ako lumulutang, ano raw ang nangyayari sa akin. Bitiwan mo ko! Pilit kong pinakikiusapan yung black figure na sumasakal sa akin pero tinawanan niya lang ako. Yung boses niya napakalaki tapos napakalalim. Tapos maya-maya naramdaman ko pang meron ding something sa likuran ko. Nakumpirma ko lang na meron nga nang marinig kong may nagsalita sa mismong tenga ko. Bakit mo kami tinawag? Hindi mo dapat ginawa yun. Pinilit kong lumingon sa nagsalita. Ang laki ang mata ko nang makakita ako ng babaeng basang-basa ang itsura. Maputla siya, tapos halatang nag-aalala yung mukha niya. Hindi mabuti ang lahat ng natawag mo sa batis. Hindi mo dapat ginawa yun. Sabi pa sa akin ng babae kahit na hindi ko naman nakikitang ibinubuka niya yung bibig niya. Pagkatapos noon napalingon ako ulit sa black figure at doon ko lang mas natitigan ang mukha nito. Kulubot pala ang balat niya. Yung mata niya bilog na kulay pula at parang luluwa na. Malaki rin ang bibig niya at wala siyang ilong. Ang laki-laki ng tenga niya tapos hugis sungay pa yung dulo. Tawa pa rin ito ng tawa hanggang sa maalala ko ulit yung ritual na ginawa ko kanina sa may batis. Tapos naisip kong banggitin yung mga huling kataga doon na hindi ko naman maintindihan. Basta ang sabi sa nabasa kong article, yun daw yung parang closing phrase kapag gusto mo nang bumalik sa pinanggalingan nila yung mga tinawag mo. Bigla na lang akong binitiwan ng black figure tapos naglaho siya sa harap ko. Ganon din yung babaeng basang-basa ng tubig. Bumagsak ako nun sa sahig. Medyo malabo na ang sumunod na mga pangyayari pagkatapos nun. Basta ang naalala ko lang, humampas yung likod ko at nakaramdam ako ng sobrang sakit pagkatapos ay narinig kong tinawag ni Mami yung pangalan ko. Nagising na lang ako noon, Sir Jupiter, na nasa ospital na ako. Nabungaran ko ang nag-aalalang mukha ni na Mami at Daddy. Umiyak pa nga si Mami nang makita niyang gising na ako. Tapos niyakap niya ako at hingi siya ng hingi ng sorry sa akin. Anak, ano bang ginawa mo? Bakit nangyari sa iyo yun? Ewan ko po. Hindi pa rin ako umamin kay Mami noon. Dahil natatakot akong baka pagalitan na naman niya. Isa pa, akala ko po kasi noon okay nga at wala ng mga entity na natawag ko dahil po doon sa ginawa kong ritual. Pero pagka-uwi ko po noon galing ospital, nagulat na lang kami ni na Mami at Daddy nang makita naming puro talaga putik doon sa buong kwarto ko. Yung mga pader, sahig, mga gamit ko, kama, pati po mga kisame na parang may kung anong maputik na nilalang na gumapang doon. Yung ibang bakas po kasi ng putik lalong-lalo na yung mga nasa kisame, hugis paa, malaking paa. Diyos ko, naingkanto na yata ang anak niyo, Ma'am, Sir. Takot na takot din yung dalawa naming kasambahay. Halos gusto ng araw nilang mag-resign noon kung hindi lang sila naaawa sa akin. Si Daddy naman,
ayaw maniwalang posibleng may kababalaghan ngang nangyayari sa bahay namin. Dahil nga nasa medical field siya, yun lang pong dalawang kasambahay namin ang pilit na kumumbinsi kay Mami na magpatingin daw kami sa kakilala nilang albularyo. Sa sobrang desperado po ni Mami, pumayag siya kahit tutol si Daddy doon. Hindi nila basta sinusundan ang anak niyo, Mrs. Yang bata ang kusang tumawag sa kanila. Mga maligno, engkanto, pati ang bantay ng batis na mabuti na lang ay binalaan siya sa ginawa niya. Isa pa alam ng anak niyo kung papaano sila paaalisin. Hindi lang niya ginagawa. Dahil umaasa siyang makikita niya pa rin yung kaluluwang balak niya talagang tawagin. Yun ang paliwanag ng albularyo kay Mami. Nasa sobrang gulat ko kung paano niya nalaman ang buong detaling yun hindi ko na naitanggi. Umamin ako. Ikinuwento ko kina Mami ang lahat ng nangyari. Magmula sa ritual na ginawa ko hanggang sa makakita ako ng mga kakaibang entity na muntik pa kang magpahamak sa akin. Opo, Sir Jupiter. Totoong hindi ko pa sila pinababalik sa pinanggalingan nila dahil umaasa po ako noon na baka magpakita rin sa akin si Yaya Beth. Pero talagang wala po siya. Iha, magkaiba na ang mundong kinaroroonan mo at ng taong gusto mong makasama at ang mundong binuksan mo ay hindi rin naman mundo niya, kundi mundo ng mga engkanto. Mabuti pa rin, Iha, dahil kakilala ka na ng iba sa kanila. Matagal na silang naglalagi doon sa batis kung saan mo ginawa yung ritual, kaya kilala ka ng mga yun. Napayuko na lang ako dahil nakumpirma kong hindi ko na nga makakausap pa talaga si Yaya Beth. Si Mami naman napaiyak na lang din at panay ang hingi niya sa akin ng tawad. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyayari sa akin. Sabi niya, naging pabaya raw siyang ina, kaya ako nagkaganon. Kung mas ipinaramdam lang daw sana niyang mahal niya ako at kung dinamayan niya lang sana ako imbis na palagi akong kagalitan, ay baka hindi nangyari ito. Doon ko na-realize na all this time, hindi naman talaga kasalanan ni Mami ang lahat. Sa totoo lang po ay hindi ko siya binigyan ng chance na bumawi sa akin o maging malapit man lang kami sa isa't isa. Dahil ikinulong ko pa rin ang sarili ko sa alaala ni Yaya Beth. Sigurado ako kung buhay lang po si Yaya Beth ng mga panahong yon ay siya mismo ang maninermon sa akin. Dahil matagal naman na niya akong pinangangaralan na dapat daw ay mahalin ko ang mga magulang ko. Ginagawa lang daw nila ang lahat para sa akin, pero selfish kasi ako, Sir Jupiter. Sarili ko lang ang iniisip ko ng mga panahong yun, kaya napakakitid din ng utak ko. Nang mga time na yun ay talaga pong nagsisi ako. Niyakap ko ng sobrang higpit si Mami hanggang sa maubos na pareho ang luha namin. Doon ko sinabi na mahal ko rin siya at gusto kong mag-umpisa ulit kami. Pumayag naman po ang Mami ko at sa kondisyong isasara ko na kung anuman yung binuksan ko sa batis. Matapos ko pong gawin yun ay bumalik naman sa normal ang buhay namin. Hindi man po agad-agad dahil amin kong hindi po madaling mag-umpisa ulit. Lalo na po at medyo matagal nang may lamat ang relationship namin ng Mami ko. Pero kinaya po namin sa awa ng Diyos, nakaya po namin.
Hindi ko pa rin naman po nakakalimutan si Yaya Beth. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin po siya pero kontento na akong balikan ang masasayang memories namin noon. Minsan ay hindi ko lang po maiwasang mapaisip kung nakikita at nalalaman niya ba ang mga nangyayari sa akin gaya po ng sinasabi ng iba. Sa tingin niyo po ba binabantayan pa rin niya ako hanggang ngayon? Minsan kasi pakiramdam ko ay kasama ko pa rin siya at nandyan lang siya sa paligid. Sa ngayon po ay mas naging close na talaga kami ng mami ko, Sir Jupiter. Ganon din naman si Daddy. Although palagi pa rin siyang busy dahil sa trabaho. Si mami po kasi ay nag-retire na at ngayon tinuturuan na lang akong i-handle ang family business namin. Kaya heto, mas marami na kaming oras na ginugugol para sa isa't isa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Sana po ay may natutunan din kayo mula sa experience kong ito. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity na ma-share ito sa inyong channel. Asahan niyo pong patuloy naming suporta sa inyo. At ngayon naman, dakuan na natin ang paborito ninyong shoutout portion. Shoutout goes out to Maria Osok, Elmer Ibanez Jr., Abigail Baubao, Stephen Gaming, Rinalyn Reyes, Christian Sabanes, Marjorie Dequila, Mr. Coles, Lara Andrada, and Charis Han.